Matthew, at kay Mark, kay Luke, at saka kay John. At hindi po magkakaiba yan. Kaya siguro if you have time, no, yung mga can have study Bible, no, yung study Bible mayroon na doon mga explanation, no, about this the different accounts of the gospel, no, paano yung harmony ng mga yan, because we are limited to look at some of this, not the totality of its harmony, no. Ibang subject naman yun na magtuturo sa atin. But for us, no, to have that background of what is the gospel, no, yun po yung nilalaman. And of course, not only rather as the chronology of the event or life of the Lord Jesus Christ, what we must do, no, is una for us, no, is let's have this an open mind, no. I know lahat tayo mayroon ng pagkaunawa sa buhay ng Panginoong Jesucristo, but I want you, no, to be open-minded of this, no. But ang ating limitation, no, pag lumabas sa Bible, hindi na yon. Bible lang. But what I am telling you to be open-minded, no, it's not about those things that we have learned. Minsan kasi pag mayroon na tayong natutunan, hanggang doon na lang. No? But if we will just be opening our hearts, no, looking at those premise, why do we need, no, to study these things, no, aside from the things that we have learned, no, ay basically beneficial po sa atin yon. Basta sa akin lang, no, tingnan nyo lang kung nasa Bible, walang problema yon. And then pagka-interpretation, wag na rin po natin pag-uusapan, no? Kasi we are not here to interpret what the Bible is telling us. Although there are some things, no, that need to be interpreted in accordance with the light of the Scripture. But yun po yung isang bagay. At yung mga background natin, no, noong panahon na hindi pa tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, no? Ano man ang pagkakakilala natin sa Panginoong Jesucristo, no? Gawin lang natin yun, no, as a knowledge, no? And then we will look at the Bible kung yun niya ay nasa Bible, no? So, yung ating pong lesson actually, no, as we've discussed with Pastor Joshua, no, ay parang magiging sort of hindi naman mamadaliin, no. But dati kasi daw hinahati dalawang klase, no. So this will be purely life of Christ. So hindi po buong semester, no. I think mga 8 or 9 meetings tatapusin natin 'yon. Actually, yung module na ginawa or yung lecture, it is only about 7 meetings lang 'yon. So may exam ba sila, Pastor? May exam? Ayun. Okay, alala, no? Okay, so yun, sa 9, no, we'll just make yung dalawa, kaya 7, no? This is scheduled for 7 meetings, no? Pero kung isang buong semester sa 1.5, umaabot na yun ng 15, no? Dahil yung iba, mayroon na designated for examination. Okay? So, yun yung then secondly, another thing, no, since this is a class, no, I hope each and every one of us, no, will be treating this as a regular or whatever, as a normal class, no. So, may mga ballpen kayo, maganda yan. Kasi alam nyo po, no, kahit sa secular, pag nagkaklase ako, hanggat maaari, no, kung mayroon akong i-require sa inyo, nakasulat kamay. Hindi po yung I have no against with the technology nowadays, no? But I want you to hear the premise, no, of these things. Bakit kailangan nakasulat kamay? I have came across with a research, no, na pagka nag-aaral daw ng isang tao, marami kasing mga ways kung paano tayo matututo, no? But there are certain degrees or percentage na po pwede nating matutunan, no, using these different modalities or ways of learning. Such as this time, no, ako'y nagsasalita sa inyo, no, that's one way of learning, listening. But take note of this, through listening, you can only
learn the maximum of 10%. Kaya nga sa preaching, di ba? Ano lang natututunan? Yung joke. Pag maraming joke, di ba? Kasi totoo po yun. No? Kapag nakikinig, walang problema po. Talagang matututo tayo sa pakikinig. But as to the amount of learning that we can acquire through listening, that research tells us that can be a maximum of 10%. But if you will be using other ways, no, such as yung ating mga faculties, because when we listen, we only use our ears. No, but if we will be using other faculties to be an additional way of learning, it will add more percentage or add more things, no, for us to learn. Katulad kapag nagsusulat, it will add another 20. So you got that 30. Kapag nagbabasa ka, that would increase your learning. At kapag nag-memorize ka, mas madali at mas maraming natututunan. Diba? Yung mga kanta, ano ba kanta ng BNY? Ano ba yung mga kanta ngayon? Di ba? Yung mga kanta, umat monro na lang, yung natatay, di ba? Mga gano'n. Di ba? Dati, ginagawa, para matutunan mo yun, inuulit-ulit, no? So, kahit nasa CR, kinakanta. No? Sana himnal na ngayon, no? Di ba? Pag kinanta mo yung himnal na paulit-ulit, matututunan mo hindi lang yung lyrics, but the thing is, maging yung meaning. So, ganun dapat na no, yung aking pakiusap sa bawat isa as we study this subject, no? Huwag po kayong mag-aalit sa akin, no, if will be requiring you to submit your works in a handwritten. Because basically, the reason for that, no, ay para matulungan kayo. Diyan kami nag-aaway ng anak ko. No? Kasi lalo na nung online, naririnig niya talaga yan sa akin, ha? I will be requiring each and everyone, no, to submit a handwritten one. Grabe ka dati, pahirap kasi estudyante. Hindi, that's for them to learn. Okay. Nasubukan nyo na yung mga estudyante. Gumawa ka ng kodigo. Diba? Bago mag-exam. Tapos pinag-aralan. Pagdating sa klase, kasi hindi nag-pre, nawala. Diba? Pinag-aralan. So anong ginagawa mo? Diba? Yung kamay mo, minsan inaano mo, kung ano yung naisulat mo. That's how our other faculties help us in learning. Kaya sa pag-aaral, kahit nasa Bible College, ganun din. Kaya Bible pinag-aaralan. Kaya nga sa preaching, dapat nagsusulat din kayo. Hindi lang nakikinig. No, although mayroong mga exemplary people, special people, wala naman tayo doon sa gano'n, di ba? Yung photographic memory, ka nga ang tawagin, yung sinasabi ni Pastor, na-re-registered ka doon. Iba naman, nire-record, no? By the way, when it comes to recording, mayroon naman si Brother Peter doon, no? Pero for your personal consumption, you can do that, no? Pero I advise you, no, huwag na mag-record, no? Magtsaga na lang, kaya mag-shut down, no? Kasi pag nagre-record, minsan nakapokus ka na lang doon, okay, hindi na ako makikinig, may record na naman. Okay. So, balik tayo doon. So, if there are assignments, no, lahat yun handwritten. No? Ngayon, kung mahaba, maikli, it doesn't matter. No? Ang susunod na tanong, Pastor, yung sulat pa, nababasa o hindi? Yun na lang, no? Sabi ko nga sa inyo kaya ako hindi po talaga, nagsusulat. Kasi, ayaw ko nga ba, no? Dati nangarap kasi ako maging doktor. No? Pasok ng doktor. Kaya hanggang sulat na lang yung pagiging doktor. Kahit na pilitin nyo lang na mabasa. Ayun lang ang pakiusap. Why? Yung ginagawa nyo kasi, another thing na mayroon yung learning, it is also a form of communication. Meron kayong sinusulat, no? It's only for personal consumption, but most that we need to understand kapag nagsusulat tayo, it is for communication, para mabasa. So pagka hindi naman naunawaan yan, hindi rin nagkakaroon ng maayos na komunikasyon. So yun, and of course, yung mga ginagawa niyo, binabalik ko yan, para naman malaman niyo rin, no? At yung isang bagay, no, na kahit sa ganitong sitting, ina-apply ko katulad sa academy, no?
mahilig din ako maglagay ng mga notes. No? Para din sa learning. Kasi minsan mayroon kayong nasusulat, no? Kasi hindi ko naiintindihan or hindi tayo magkatagpo sa mga bagay, no? So sometimes I ask for clarificatory things, no? O kung mali talaga, sinasabi ko na hindi yon. Kasi mahirap po na mali yung matututunan. At tandaan po natin, alam ko kaya kayo na andito, it's not just for purely for learning. There is a purpose of which, no? Bakit kayo na andito? Para matuto at magamit yung natutunan. So kung mali yung matututunan, mali yung papasa. No, yun po yung isang bagay. Kaya if there are corrections, no, let's be humble enough to accept whatever it is. No, wala namang perfecto kahit ako eh. Yun po yung isang gusto ko ring dalhin sa inyo. If there are things, no, na masasabi ko na sabi ko kapag hindi sa Bible, walang paniwalaan. Chismis yun. Pangalawa, if there are things no, that we will be discussing and there are informations that I will be brought up, no? Tapos hindi naman yun, you can call my attention either or private, no? Or sa klase. Pero kung nahihiya kayo, pwede niyo akong kausapin. Pastor, mali ata yung napakinggan ko or yung nasabi mo. No? Chris, no worries. Wala pong ganong sa akin no, na magagalit. No? Kasi it is a privilege na makorek tayo. Ibig sabihin, each and every one of us ay may concern sa bawat para tayo ay lumago. Hindi porkit pastor kayo, pastor Gusto or ako, sino man, no? Okay na yun. No? Hindi, mayroon pa rin mga pagkakataon that we need to learn. Especially galing po sa inyo. No? At sa topics na ating pag-aaralan, no? Siguro after this meeting, no, magbibigay na ako sa inyo ng mga advanced things to do for you, no? To be prepared pagdating sa susunod na klase. No, yun po yung aking ginagawa. Bibigyan ko kayo ng mga assignments para sa susunod na pagkikita-kita natin. Ay alam ko na nauna na kayo, may nabasa na kayo. Ngayon, ang gagawin na lang natin is we will just discuss these things. No? At doon papasok yung ating tinatawag kung sa academy, no? Sa regular class, yung recitation. No? Of course, maliban sa mga memorize na mga verses, no? Yung topics na pag-aaralan natin because I will be giving it in advance, no? So you have to read that one. At huwag kayong mag-alala, no? Sabi ko nga, yung reference natin Bible. So for us, wala pong excuse. Ay, Pastor, di ko po nabasa yun. Wala akong makuhang reference. Lahat tayo may Bible. No? Hindi naman nag-iiba-iba yan. No? Iba-ibang version lang. Pero Bible pa rin yun. No? So hindi tayo lalabas doon. Okay? Ngayon, pagdating naman doon sa interaction, no? Ang gusto ko lang, let's have an order. Kapag may nagsasalita, pakinggan natin, no? Whether sa tingin mo mali or ano man yung sinasabi nyo, as a sign of respect doon sa nagsasalita, pakinggan natin. And if you have something to add or to correct, no? Doon sa sinabi ng ating mga kakase, ay wala pong problema yan. Pwede nating sabihin, but in a right way, no? Ayusin. At hindi natin, no? Kapag sa tingin, sa pandinig natin mali, hindi, huwag natin ikukundina, no? At let's just help one another. No? Alam ko, lalong higit, yung iba sa inyo, galing pa sa trabaho, iba, galing lang sa nagtatrabaho-trabahuan, no? Alam yun, no? Sarap rin kasi yan yung nagtatrabaho, nag-aaral. No? Pero mo, may kita ka na, may allowance pa. Di ba estudyante may allowance? Mamaya, ang hingi ng allowance kay Pastor, bagot si Pastor. Okay? So, yun, no? So, assignments, no? Handwritten. Yung quiz, every meeting, no? Mayroon tayong review doon sa lesson. At bago tayo mag-start, may simple quiz. Huwag kayong mag-alala. Ang quiz, no? Madali lang at hindi po marami. Bakit po? Ayoko rin pahirapan ng sarili ko. Kagawa ng 50 items, akala madali. Madali. Kung madali, ang pag-check nun mahirap. No? So usually, nagbibigay ako 10, pinakamarami na 20. No? At depende pa sa mood ko yun. Hindi. Ayan lang, no? 10 or 10, maximum na ng 20.
Kaya hindi po ako nagbibigay ng sa online ako. Handwritten din kayo, sasubmit yun. Ah, so, kung anong ginagawa dito, ayun nga pala, no, pag online, pag mag-quiz sila, i-aano mo na lang, bibigyan natin sila ng access. Pero yung sagot, handwritten din, no, katulad po. Although yung naandito, no, I will be providing you nung katulad ng handouts, no, papaprint na lang natin, mayaman naman yung church. No? Hindi pala, si Lord yung mayaman. No? Para doon yung sasagutan. Kasi baka magtatanong, Pastor, anong papel ang gagamitin? Anong papel basta malinis? Sabi nga, kahit yellow pad na color paint, okay lang yan. So, walang problema. Okay. So, yung exam na Pastor, ilan? Dalawa? Isa? Isang, yung exam. Hindi, yung, mayroon talaga yun, quiz yun. So, yung mga major exam nila, tatlo? Prelim, midterm, final. At ang schedule ko, dalawa. Sige, titingnan natin paano mag-a-adjust. No? So, kung kasi, so, prelim sa midterm. Feel na feel maging estudyante. Okay? So, yun yung, alright. So, kapag absent naman, inaalaw ba ng absent sila? Okay. So, ang responsibility pag nag-absent ang sino man sa atin, no, is to catch up. Kasi may notes naman, no? Then, kung may mamimiss na activity, it is also the responsibility, no? Gumawa. Okay? Kaya, wala pong na mamimiss niyo yung mga activity. Kasi mahirap yun, no? Yung iba, religiously ginagawa, tapos yung iba hindi naman. Although wala na pang no, na top 1 or whatever. No, yung po yung isang ako po nung nag-aral sa college, hindi ko alam na mayroong gano'n. Eh, sabi lang sa akin ng pastor ko, mag-enroll ka, mag-aaral. So, mag-aaral lang ako. No? Yung pala may award pa so kaya, hindi ko alam, pero bahala si pastor. So, yun. At of course, isa pa, no, pagka mayroon kayong mga bagay, no, na naisip para sa akin, huwag kayong mahihiya, no? Whether sa klase, related sa klase, or not, no? Doesn't matter. Pero pag financial, so, no? So, yun po yung, huwag kayong just feel free, no, to ask something. Talagang kailangan nyo or makakatulong talaga sa inyo. No? Minsan kasi yun ang nagiging problema para hindi matutong sa estudyante because yung tinitingnan yung gap between the teacher and the student. No, sa akin po, wala po akong ganung sa alam lang natin, ako yung teacher, kayo yung estudyante. No? Okay na sa akin yun. Wala tayong nahihiya ako magtanong kasi teacher. Or wala gano'n, no? Let's put these things, no, na just equal. No? Nagkataon lang na ako yung pinagkalooban at pinagkatiwalaan na magturo sa inyo. But it doesn't mean no, ano man ang tingin sa teacher, iba yun. So, wag yung so anything, no, so, pag hindi ko naman natanong, madali lang din akong magsabi, sorry po, hindi ko alam. So, yun po yung isang bagay. Okay? So, any things, any questions? Pwede magtanong hanggat wala pang bayad. Hindi. So, any questions, any clarifications before we continue on? Ha? One-fourth na. Any questions? So, 2 oras, no? So, we will... Maliwanag. All right. So, any questions, any clarification before we can proceed, no? We can start formally our topic for this evening. Although yung topic niya, no, just introductory portion lang yan, no? Pero pagka pag hindi pa time, we will continue with the things. Right? May mga tanong po? Any questions? Okay. Sa online, may tanong? I-chat nyo na lang pag may tanong, no? Kasi Brother Peter na bahala mag-ano yan. Any questions?
Alright, now sige, let's start, no? Life of Christ. Of course, ako po sa kahit anong klase, no? Ang isa sa pinakauna kong i-discuss yung subject. Ano ang ibig sabihin? Para ang bawat isa sa atin ay mayroon na ngayon, no? Knowledge, ano ba ang gagawin at mangyayari sa klase nito? Of course, madali lang naman intindihin yung life, buhay. Ha? Yun ay Kristo. Ang problema na lang ngayon kung sino Kristo ang kilala nyo. No? Kasi sa amin, mayroong ibang Kristo, no? Sabi ko nga kanina kay brother, ayan, may bagong sabungan. Maraming Kristo doon. Yeah. So, this is the subject, life of Christ, no? So, sabi ko nga kanina, this is about the events, of the chronology of event of the life of the Lord Jesus Christ according to what is written in the Bible. So, ibig sabihin, mayroon tayong limitations. Sabi ko nga kanina, kapag hindi yan nasa Bible, huwag nating pag-aralan. But of course, if you will be asking me, may mga bagay pa ba tayo na dapat maunawaan or maintindihan maliban sa mga nakasulat sa Bible? Of course, there are things. Okay? Turn your Bibles to John chapter 20. Verse number 30 and 31. Okay? John chapter 20, verse number 30 and 31. No? Mga kung kaya mo lang I suggest, no, bumili kayo na ang study Bible. Kung mahilig kayo mamasyal sa SM, Bacoor, may yung tawag, book sale sa baba. Doon kayo maghanap. No? Minsan mayroong murang study Bible. Yung unang study Bible ko na Thomson, alam niyo, bili ko lang doon 375. Maghahanap ka lang. Tapos tatanungin mo, kaibiganin mo na, sharean mo na yung naandun, no? Para pag mayroong darating, mga ganun, so pwede ka niyang sabihin. No? Sa book sale, sa baba. Doon ako bumili. Mura, ang laki ng diferensya. Kasi pag pumunta ka sa ibang bookstore, libo. No? So, I could suggest, no? Yung mga wala, kapitan nyo na sa pastor na may pastor, kailangan ng mga study Bible. Wala iba-iba, kahit na basta King James, kahit sinong publication or nag-develop, okay lang yun. No? Saka na tayong magangad ng mga magagandang, what is important is mayroon kayong, malaki kasi ang tulong nun. Okay? Sige, balikan natin doon sa ating sinasabi to give us a limitation. Ano ito pa sa akin? Okay. Thank you. John chapter 20, verse number 30 and 31, the Bible tells us, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. So basically, kung titingnan natin yung premise ng ating binasa, maraming mga bagay at pangyayari sa buhay ng Panginoong Jesucristo na po pwede nating malaman, no, maliban nung nasa Bible. Kasi ang sabi doon, no, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples were not written in this book. So maraming ginawa ang Panginoong Jesucristo, no, na wala sa Bible. Paano yan? Mayroon sa mga disipulo na naandun, naka-witness. Bakit, pastor? Wala sa Bible. And you have to think of the reason why we have the Bible. Ano lang bang sabi doon sa verse number 31? Kaya lang naman may Bible para manampalataya ka na si Kristo ay Diyos para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin na makilala natin ang lubusan ng Panginoong Jesucristo. Kasi mayroong pangyayari sa buhay ng Panginoong Jesucristo na wala dito sa Bible.
So ano pong ibig sabihin na wala na siyang masyadong kinalaman patungkol po kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun yung sabi. Oh, yun po yung ating tatandaan. Kaya minsan, lalo na sa technology ngayon, ang dami. Pag nag-search ka, no, maliban sa ChatGPT, sa AI, maraming mga sources na po pwede mong pagtunan patungkol sa buhay ng Panginoon Kristo. And if you will happen to see those things, no, may makikita ka, may mababasa ka. Kung wala sa Bible yan. So, yun isang bagay. Marami kasi, mayroon pang mga pangyayari sa buhay ng Panginoon. Just like na lang, example, no? Mayroon tayong account nung nasa 12 siya, 12 or 13 years old siya. Tapos ang susunod nun, mag-start na siya ng ministry niya, around 29 or 30 years old siya. So, ang daming nun. Paano yung life na daw ng Panginoon sa Kristo? Ito kaya po nung naging crush ni Jesus Christ. Di ba? Wala na. 30 years old na eh. Kaya walang crush sa Kristiyano eh. Wala sa Bible. Ay, Di ba? Brian. Pero tatanong yun, mayroon ba si Jesus Christ? Hindi, wala naman sinabi. Naman. Pag tinanong niya ako mamaya, hindi ko sagot. Ano pa? From 13 years old to 29, ang daming pangyayari. Ano lang ang nilagay na description if you will be studying the Bible? Yung kanyang physical, yung kanyang wisdom, it grew up, no? But the things, no? Paano siya? Kaya nga, kung makikita natin ang pagkakataon, no? There are some teaching that will tell us, no? Na si Jesus Christ daw, marunong din mag-carpentry. Yes, of course. Bakit? Ang kinalakihan niyang tatay, si Joseph, is a carpenter. Yan lang naman tuturuan. Di ba tayong mga tatay, tuturuan ng ating mga anak kung ano ang gagawin nila sa kanilang buhay paglaki. And one of which, sa ating pong mga tatay, sa ating mga anak na lalaki, is kung paano mabuhay. So, yung mga ganon instance, no, kasi dahil sa technology, kaya sinasabi ko po sa inyo yan, mamaya magiging center ng discussion at debate. Huwag tayong pupunta sa ganon. Ang importante ngayon, alam natin na yung mayroong mga pangyayari sa buhay ng Panginoong Kristo. No? Totoo po pwede nangyari yun kasi naandun yung disciple. Anong sabi ng Bible? In the presence of the disciple. So, yun po yung isang bagay. Might be there are sources that will tell us that it really happened during that time because there are witnesses. But come to think of this, no, may importansya ba yan sa pag-aaralan natin? Yun po yung wala. Kaya hindi natin pagtutuunan ng pansin yun. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, kaya tayo nga dito nag-aaral kasi yung purpose nun, mayroon tayong maituro. Alright? So that's the limitation. Nakafocus tayo sa Bible. Kapag mayroon kayong nakuha sa internet, check niyo sa Bible. No, be the Berean people in Acts 17. Di ba? Ano mga Berean? They are always ready to hear the preaching of Apostle Paul. No? They have that ready heart. They have that humble heart. No? Pero anong sabi nila pagdating ng bahay, they have to consult the Bible. Because we all know that the Bible is the sole authority. Kaya kapag may nakita kayo sa internet, wala po ako against sabihin ko sa internet. Ang against lang ako kapag naniniwala tayo kaagad sa internet. Kasi meron tayong source, Bible. Okay? So yun yung ating titingnan. No? So we have these things, our focus, our heart, and attention must be solely focusing on the things that are written in the Bible. Maraming mga bagay kasi talaga, no? May mga experience na akong ganyan. Kaya, para wala tayong pag-uusapan, maliwanag. No? Yung kung ano lang yung sa Bible. Kasi you will be asking, life naman ng Panginoon sa Kristo yan. Yes, that's true. Wala na mga point of debate or argumentation doon kasi buhay nga talaga niya yan. Kaya lang, ang sa akin lang, maunawaan nyo. No? That for us, the very sole purpose why we are here, no? Is for us not to learn so that we can
pass it on to others. Kaya, yun po, no? So, many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples. No, marami talaga. No? So, yun po. Okay? So, I hope I am clear with that. And tayo po, no, bilang mga estudyante ng salita ng Diyos, no, ay maging maingat. Pero kung ngayon na nandito na kayo sa Bible College, pakiusap ko na lang, iwasan na gumamit ng internet. Para hindi na ma-divide yung attention ninyo. Beneficial yun sa atin. Pero hindi ka nagagasto ng data. Plus, nung sabi ng Bible in John chapter 16, the Holy Spirit will teach us why we need to look at the internet. Kayong mga bata, alam ko, mga tiki kayo, pero pagka nag-aaral na ng Bible, iwasan na yung internet. Ako, gumagamit lang ng cellphone, kasi wala akong tablet. Iba kasi tablet na eh. Tablet kasi yung kay Moses pa eh. Kasi biblical din naman yung tablet. Alam nga, wala, di pa. So, yun. Yung mga bagay-bagay. Okay? So, am I clear with that? Sige, let's start now the life of the Lord Jesus Christ. Katulad sa bawat isa sa ating bago mo kilalanin ng isang tao, you are not directly asking kung sino siya. Dito tayo sa mga kaedad ko, sila sa atay, no? Di ba? Nakapanligaw tayo. Itong mga to, wala na yung panliligaw, di ba? Tayo na lang, di ba? Chat na lang. What do I mean with that? No, nung panahon na kami ay nanliligaw, ayan, Brad, alam mo yan. Hindi naman directly kinikilala namin kaagad sino yung babae. Una nun, kanino bang anak yan? Sino ba pamilya yan? Anong ibig ko sabihin? You are looking now at the background. Ngayon, hindi na, di ba? Pero kayo na, di pa nga kilala magulang. Nakakalungkot. Bakit? What do I mean with that? Makinig kayo mga lalaki. You miss 50%, ng buhay ng isang binata. Kung pag-uusapan natin yon, pero hindi naman bibigyan. Enjoy kasi yun eh. Challenge nun. Pero kami noon, huwag niyo naman gagayahin. Ako, kailangan ko makipag-inuman sa kapitbahay para malaman kung kaninong, ano nga ba yan. Although, alam yun. Pero yun ang purpose nun eh. Kilalanin mo yung background. Kasi hindi lang naman yan, porkit kilala mo na, yun na yun. You can ask, or rather you can gather information that would help you, mas makilala siya. O sa atin ng mga nagtatrabaho, di ba? Bago ka mag-apply, bago ka tanggapin, tandaan nyo may background check yan, may background investigation, lalo na kapag ang HR talaga nagtatrabaho. Secondly, kapag ka ang posisyon na ina-applyan mo is medyo delicate. When it comes to finances, sa treasury, hindi lang simpleng NBI record ang hihingin yun. Iniimbestigahan para makilala ka. Imagine that, bago ka po papasok ka sa isang company, pangalan mo lang alam, hindi naman papayag yun. Kahit nga tayo sa church, di ba? Yung mga maraming mag-a-attend o nag-a-attend, sasabihin, Kristiyano ako, Baptist ako. Kung pwede na ba yun? Hindi. Ano ba ginagawa natin? Sine-check natin yung background niya. Ako personally, kahit na nagsasabi ang Baptist, palagi kong tinatanong ang kaligtasan. Kasi yun ang ating unang pagkakakilala na yung kaligtasan. Saka na yun, galing sa church ka, anong-ano. Sekundar, pero yun, information yun para makilala mo yung tao. At ganoon din sa gabing ito, yung ating pag-aaralan, ikikilalanin natin, not directly to the point, of who the Lord Jesus Christ, but looking at those different circumstances, that will help us to understand more who the Lord Jesus Christ. So yun po yung ating titingnan. First, yung lugar, then even yung political situation at that time, at maging yung mga religious information,
noong panahon na yon, ating pong pag-aaralan, no? And praying to the Lord that truly we can understand, no? Kasi mamaya, no, sa mga darating nating meetings, may mga makakasalubong tayo. So, bakit nga ba naandito yon? Subukan nyo, nag-aaral kayo ng Bible, di ba? Ayaw niyong basahin yung numbers. Yeah. Yung mga ano kasi yung mga pangalan, ano. Pero pagka binasa mo na, pagdating doon sa, let's say Joshua, o kaya, basta papunta na doon, may mga babanggitin, kahit nga sa New Testament, may mga binabanggit na pangalan. Oh, kilala ko yan. Minsan may mga magkakaparehas ang pangalan. No? So mahalaga yung nakita mo yung background noon. Na ito pala si ganito, may kailangan. Di ba? Sa genealogy ng Panginoon sa Kristo, may mga makikita kayong Joseph doon. Ilang ano. Yeah? So mahalaga yung ganon, no? Now the geographical location, no, why is it important for us to understand, no? Kasi po ngayon iba-iba na yung pangalan. Anong doon sa Middle East, hindi na katulad nun. Kaya pag nag-aral ka ng salita ng Diyos, iyong ginagamit, iyong pa rin nung panahon ng ipinanganak si Panginoong Kristo. And then, of course, the political situation is also important for us to understand, no? Kasi iba rin yung, may mga pagkakataon when we study the life of the Lord Jesus Christ, no? Bakit ang sinusunod nila ay ganito, itong taong ito, pero hindi naman dapat, no? It is because, no, of that political condition. Remember that, no, during the time that the Lord Jesus Christ, no, was born and ministry, ang Israel ay hindi pinamumunuan ng hari. They're under noong Roman Empire. At magtataka ka, no, noong siya ay hinuli, no, noong before his crucifixion, pinagpasa-pasa siya. No? And di ba tayo nagtatanong yun, bakit galing na sa high priest? No? It is for us to understand kung ano yung mayroon no panahon na yun when it comes to political. And of course, you have the religious, no? Because during that time, no, ang iba-iba rin yung mga paniniwala ng tao. Katulad din sa panahon natin ngayon, no? Iba-iba yung mga paniniwala, no? Yes, naniniwala sa Diyos, naniniwala kay Lord, pero yung iba-ibang Lord ang pinaniniwalaan. May drug lord, o ano, no? So, yun po yung isang bagay. Okay? So, sige, let's take a look now. Let's have first the geographical situation, no, of the place where the Lord Jesus Christ was born, no? So, siya ay pinanganak, no? Ito po yung bansang Israel, no? So, yan po yung pag tiningnan nyo yung mapa, no? Nasa Western Asia siya. Pero magtataka kayo, yung mga mahilig sa basketball, wala sa FIBA Asia ang Israel. Nasa Europe. Pero, saan siya? Located siya sa Western Asia. Pati Turkey, di ba? So, on the north, makikita ninyo, ang boundary niya, no? Syria. Pagdating naman sa baba, no, makikita nyo yung Egypt. Kaya lang yung Jordan, no, medyo bago na kasi yung mapa. Dati kasi, tako pa yan ng Saudi Arabia. No? Kaya may makikita kayo dun sa bandang dulo na Saudi Arabia. Yung po yung sa may east portion. And then dito sa likod ay ang Mediterranean Sea. No? So yun po yung ano ngayon. Now, pagka inanon natin yan, no, yung pinaglalabanan ngayon, nandiyan lang yun. No, yung Gaza Strip, no? Ayan po yan. So yan yung kinalalagyan no, ng Israel. Yung kulay orange na yan. And then, kung titingnan nyo yung bansang Israel, maliit lang po. No, you take a look with its yung kanyang size, no? It is compared I'll repeat the next slide, no? Kung mayroong nakakaano sa atin dito, no? Ang ano niyan is parang New Jersey lang.
Tapos kung nasa California ka, no, tuldok lang yung Israel. No? It's about 19 times smaller than California. Tayo na nasa Luzon, no? Ang Luzon, apat na dihamak na mas malaki sa bansang Israel. Why? Ang bansang Israel is just around 20,770 square kilometers. Yang Luzon ilan? No? Ang Luzon is around 109,900 square kilometers. Diba? So mahigit na apat na doble. More or less, no? Calabarzon, no? Ang ganun ang bansang Israel. Pero titingnan mo, no, sa Bible yung Israel, no? Maliit talaga siyang bansa. Pero alam natin that it is the most powerful one, it is the chosen of God. No? Yan ang isang bagay. And it is also, no, dapat maging prayer ng bawat isa sa atin na yan ang makita ng mga tao. Ayun, di ba? Kita nyo sa nangyayari doon sa Israel. Not all those countries, no, even they are Arab nations, no, hindi talaga sila basta-basta na pumapanig sa Palestine o sa ibang sa kalaban ngayon, no, ng Israel. Because they know, history will tells us, no, that even in the Old Testament, ang Palestine hindi manalo-nalo. And ilan yung army nila compared to the army of Israel. Kaya ngayon, di ba, nahalata nyo, tahimik ang Palestine. Hindi sila, alam nila eh. But of course, the Bible teaches us that it must be Israel against the world. So, darating talaga ang mga panahon na magkakampi-kampi yan. Pero, no, sa panahon na yun, kaya magtataka, bakit yan? Yung late lang pala ng Israel. No? Kaya, ganun ang ating, kaya pwede na tayong mag-source doon. Yeah? So, maliit lang eh. Ang Luzon, kaya nga malibot ng isang buwan. Yun, yung liit. Kaya, napaka, ano po, no? But truly, the Bible teaches us, no, kung gaano ka laki ang Israel when it comes to power. Maliit na bansa, but it is the most powerful. Diba? Papanood yun sa TV, sa YouTube, meron yung nagpapalipad ang mga akit sa ano, kaya nilang saluhin. It's how powerful they are. And it is because of the presence of God. Kaya tandaan po natin yan. Kahit na tayong mga mananampalataya, ang pinaka-importante, nasa presensya pa rin tayo ng Panginoon. Because it doesn't tell us who we are, but it will tell us who our God is. No? Kaya nga, kung palagi nating tatandaan yan, yung James chapter 1 verse 13, 14, kapag nagkakasala ka, lumalayo sa Panginoon, no? Naandun, no? Napapalayo ka sa protection ng Panginoon. No? Kaya habang may pagkakataon, no, always pray to the Lord through the Holy Spirit na palagi tayong lalapit sa Kanya. No? Kasi nakita natin sa bansang Israel, kahit na maliit siya, no, pero yung proteksyon ng Panginoon dahil sa pinili na bansa, naandun. No? Marami pang mga account patungkol po sa bansang Israel pagka pinag-aralan natin ng Bible na makikita natin ng tunay nga po na ang kapangyarihan ng Panginoon ay naandun. Who will love Israel will be loved by the Lord and blessed by the Lord. Who will curse Israel, the wrath of God will be upon him. Kaya ganun po, no, yung ano natin, na pasalamat tayo sa Panginoon, no, na binigyan tayo ng pagkakataon, no, na maunawaan. No, kasi tayo, as person, looking at ourselves, talagang mali tayo compared to the Lord. Kaya, apat, ganun din tayo sa bansang Israel. And this Israel, if you will be looking at the Bible, especially in the Old Testament, no? Nung panahon ni King David, no? Iisa pa rin yan, no? Of course, kay Saul, start sa Joshua, kay paglabas ni Moses, no? Paglabas ng Israel rather, no, through the leadership of Moses, no, from Egypt hanggang sa nakarating ng Canaan, iisa lang sila, no? Hanggang sa they were ruled by the judges, and later on they asked for a king. Then God gave Israel King Saul, King David, and then kay King Solomon. Pagkatapos nun, na-divide na yung
Israel. No? So dalawa yung division ng Israel, no? Yung king and northern kingdom. Ah, so yun po yung ano ngayon, dati pagka sinabing Kingdom of Israel, it pertains to the entirety tribe, no? Because of Jacob, Israel ang pangalan. Pero noong matapos ang reign ni Solomon, no? And because of his sin, in 1 King chapter 11 verse number 11 to 13, tingnan po natin. Dito po, no, sinabi ng Panginoon na hahatiin niya. 1 King chapter 11, 11 to 13. The Bible teaches in 1 King chapter 11, verse number 11, wherefore the Lord said unto Solomon, for as much this is done of thee, and thou hast not kept my commandment and my statutes, which I have commanded thee, I will surely rend the kingdom from thee, and will give it to thy servant. Notwithstanding, in thy days I will not do it for David thy father's sake, but I will rend it out of the hand of thy son. So yun po yung ginawa, no? It is because of King Solomon's sin, no, that he did not obey the Lord, no? Kaya kung titingnan natin, mahalaga po talaga ang pagsunod sa salita ng Diyos. Remember, Israel is a chosen nation. Pero hindi po yan naging dahilan para hindi sila hatiin. No? Kaya wag din tayong, no, masyadong mataas ang tingin sa sarili natin. Malakas naman ako kay Lord. Ha? Sila nga, piniling bansa. Nasa church naman ako every Sunday, prayer meeting, nandun ako, nagbabasa ako ng Bible, nag-pray naman ako araw-araw. No? Hindi po rason yun. What is the most important things for us to understand? James chapter 1, verse number 22. Be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Yun ang nangyari kay Solomon. Wala naman sa covenant simula kay Abraham na ganun ang mangyayari. Kailan lang niya sinabi yan? No? Nung si Solomon, masyado lang. No? At specific, ano ang rason? No? For as much as thou as this is done of thee, and thou hast not kept my commandments and my statutes which I have commanded thee. Kaya wag din natin pipiliin kung anong susundin natin sa Bible. Wala kasi tayo may pagmamalaki sa Panginoon. So tanda natin, yun ang kahalagahan. And we know the history of Israel. When Israel was divided, it has been a hard time for those Israelites. Bakit sila nagawa? Imagine, isang tribu lang, ay isang pamilya divided into the different tribes. Pero isang pinagmulan. Sila nag-aaway. And come to think of that, mangyayari din yan sa atin kapag hindi tayo sumusunod sa Diyos. Na minsan nakala natin, tropa natin. Hindi. Pag tayong patampante. So, yun, no, it has been divided. And another thing, in these kingdoms, no, was ruled by different kings, no? Iba-iba yan. No? So, yun na, yung kingdom, sige lang, doon lang sa kanina. Yeah, now the kingdom of Judah. So, it is also only been told that Benjamin and the tribe of Judah, noon maging malakas ang Judah, nakuha na nila yung ilang portion ng Benjamin, and later on, no, yung kay Simeon, no, naging partner na nila. So that's how those things, no, sila naglalaban-laban, and that during those times, no, ay magulo ang bansang Israel, ang Israel. Both the north and the southern kingdom, they were ruled by their respective kings.
At alam natin yung Northern Kingdom, ito po yung mga hari no, na nagdala at nagpatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Yes, ang Southern Kingdom, mayroon din mga ilan-ilan na not so good, not bad kings. No? Pero dito sa Southern Kingdom, makikita natin na talagang halos no, yung mga hari na ay tinalaga ng Panginoon dyan, no, ay namuhay para sumunod sa Panginoon. Yun po yung isang makikita natin. And you can see no, na yung kahit na ganun, iisa lang po ang pinagmulan niyan. It is because of sin. And not only that, no, looking at our lives, ganun ang nangyayari sa atin, no? Hindi man ma-divide o hindi man maging hiwala yung ating katawan o buhay, but there is always that consequence of our sin. Kasi hindi po pwedeng hindi yan bigyan ng consequences. Alam niyo po, no, pinag-aaralan ko yung Bible. Ito yung hindi ko pa nakikita sa Panginoon, yung pagiging konsentidor. No, kasalanan. Inahanap ko yan eh. Kasi, you know, lalong higit sa ating mga magulang, may favorite talaga tayo, konsentidor. No, alam na nga natin mali. Okay lang yan. Pero sa Panginoon, yun po yung wala sa Kanya. Maliban na alam natin that He cannot lie, pero yung pagiging konsentidor, kaya yun ang nangyari. Chosen nation, pero dahil kasalanan ng hari, no? Yan yung ginawa sa buhay natin. Kaya for us, no, let's be thankful to the Lord for giving us this opportunity, no, na kahit sa kanyang bansang pinili, nakikita natin, no, na dapat sa bawat isa sa atin, no, will be minded, no, that truly obedience is greater than sacrifice, right? And then you can see, no, na although, no, nakalimutan ko lang yung division ng kingdom, division ng Israel, no? Pwedeng may mga makikita kayong, especially kapag nagbabasa kayo ng mga komentary, hindi nahati na yung Israel bago pa maging northern and southern yan. Pagpunta pa lang nila ng Canaan, but it is not because of sin. It is what? Because of the will of man. Ginusto lang yon ng mga tribe, no? Na magpaiwan. Anong sabi? Kailangan pumunta dun. No? Yung pagkahati ng northern and southern kingdom, the very reason is sin. No, yung noong sinasabi, kasi may mga ano yan, lalo na yung mga mahihilig sa inyo magbasa ng komentaryo, may mababasa kayong ganun. No? Because some theologians, no, are really banking, no, that the division was made before. Pero totoo naman kasi yun. Diba? May nagpaiwan na 2.5 tribe doon. Pero it's not the very reason. So yun po yung ating ano yun. And then for the Northern Kingdom, yun nga yung Israel. And then Southern Kingdom, yung kanilang capital, yun na yung Jerusalem. Kaya pag nagbasa tayo ng Bible, simula sa First Kings, no, pataas, pagka Israel, it pertains to Northern Kingdom. Pagka sinabing Jerusalem, no, Judah, it is pertaining to Southern Kingdom. Kaya yung po yung kahalagahan. Okay? So, another thing that we need to understand, not only, no, the division or the kingdoms, you can also take a look with the other political things, no, during those times. What we call this, the different rulers of the world during the time. So, first, of course, the Bible teaches us about the Babylonian Empire. Yun po yung panahon na ang namumuno ay si Nebuchadnezzar. And then you can also, you will came across with King Darius. No, this is pertaining now to the Persian Empire. And then Alexander the Great. Greek Empire naman yan. And that during that time, there are divisions of Egyptian as well as the Maccabean rule. And of course, nung panahon na ng Panginoong Kristo, it is under, rather the Israel was under the Roman Empire. And that the division nung Roman Empire, ang pagkakahati-hati ng kanilang gobyerno,
It was been ruled by the Roman province, no, until it was been ruled by their Senate. No? Kaya pagka pinag-aralan nyo yung world history, may makikita kayong ganun, mababasa. But during the life of the Lord Jesus Christ, it was truly under now the Roman Empire, no, yung kabuuan na. Because the Roman province, no, parang ano lang yun, maliit pa lang. As the days goes by, no, because during that time, nagpapatuloy yung conquering ng bawat kingdom, bawat kaharian or hari, they extended it, no, and then they call it the Roman Senate, and then when they further conquer other places, that includes the nation Israel, no, and that it was being called as the Roman Empire. Okay, so during the Roman Empire, the empire, no, or the government of the Romans was divided into different government. So iba-iba rin, no? Kung ang Israel was divided with different tribes, no, during this time, the Israel, no, was under the Roman Empire as they are ruled by these different types of government. No, yung sa Galilee, mayroong sariling gobyerno yan. Kaya nga, sabi ko kanina, di ba? Yung before the crucifixion of the Lord Jesus Christ, pinagpasa-pasa siya because magkaiba yung namumuno doon. No? So, the Galilee was ruled by the Herod family. Then you have another division, the Samaria, no, the central part. Then the Judea is another division of the government, as well as the Perea. And of course, you have there the Decapolis. So, yung po yung mga division, no, ng panahon ng Panginoong Kristo na ang Israel ay nasa ilalim ng Roman Empire. And that during the Roman Empire, no, they were under with the different emperors. No, minsan makakakita kayo walang title na emperor, pero ang ginagamit nila Caesar. No, yung Caesar, ang ibig sabihin nun, yun po yung Roman emperor. Well, just like in Luke chapter 2 verse number 1, you can find it there, Augustus Caesar. So ang ibig sabihin yan, Roman emperor, no? Ang pangalan ng Roman emperor nila si Augustus. And it was also ruled by Tiberius, and then the Caligula, kay Claudio, and then even Nero. So these are some of the most famous, especially during the time of the Lord Jesus Christ. Ang ano niya, no? Ang kanyang ang mga namumuno doon sa empire, the total empire of the Romans. Okay? So the Jewish, rather the Israel as a nation, no? You can find it there that there are different names, no, of these Jewish people. And yung Jews, no, may pineapple, may orange, no? So sila yon. Din Hebrew, sila din yon. And then of course yung Israel, sila din yon. And when it comes to language, katulad din yan sa atin, no? Sa Pilipinas, ang daming lingwahe, di ba? Sa kanila, even though during the time of the Lord Jesus Christ, no, they have that one. It is mainly because, no, na yung panahon ng noong unang panahon rather, no, rather the world, no, is governed by different kingdoms. Iba-iba rin yung kanilang mga lingwahe. Kaya nagkakahalo-halo. So first, of course, they are Israelites or Jews can speak Hebrew. No, yung po yung pinakaano talaga. And then the Aramaic, no, which was spoken by the Lord Jesus Christ and his disciple. Yung Greek was influenced na lang sa Israel. No? Then yung Latin, since that was the time of the Roman Empire, yun po yung pinaka-English kumbaga sa ngayon. So ganun yung nangyayari kapag ka na-under sila ng isang kingdom, no, kung ano ang lingwahe nun, ano yun, i-implement. So pati yung Greek, no,
ay alam ng mga Israelitas. Okay? Then, of course, the influences, no? Kaya iba-ibang tao ang sumakop sa kanila, and that it also influenced them. Katulad sa atin, di ba? Espanyol, na-influensyahan tayo. So, the Israelite people or the Jews, no, and when they were under the Romans, these people or the Romans are characterized as the powerful one. No, sila talaga ang pinaka-powerful noon. And ipagpasalamat natin, no, although sa panahon kahit nga noong wala pa, hindi pa nasasakop yung Israel, ay may government na because they have their judges, their kings, no? But when the Romans people came to Israel, no, mas naging maayos yung gobyerno, no? Kasi yun po yung ipinakita sa kanila at naka-influence sa kanila. When the Greek people, no, who are characterized as the Polish people, no, hindi full, ha? And you can see the thing that added, no, to this Jewish one is about their language and the culture, no? Kaya yung mga Hudyo, no, hindi na lang pure na Hebrew yung kanilang salita, no, na-influensya, nakakapagsalita na. And then of course the Jewish people, as the Bible teaches us, they are the persecuted people, no? And then of course, the very contribution even unto us, no, is about the Bible. No? Although religion yung tawag nila, pero hindi dapat na religion, Bible dapat. Ha? Makikita lang kasi yung mga ganun na religion. Okay? So, during the time of the Lord Jesus Christ, no, as we have learned it a while ago, that they are under the Roman Empire, and that time it was Herod the Great or his family were ruling the entire Roman, no? So yan po yung ng Herod, no, the Great. Kaya mga yan, yung mga tao, no, na naging ruler, no, noong panahon noong Roman Empire. And Herod the Great, he was been the emperor, no, who reigned in 37 BC to 4 BC. So ito yung panahon, no, ang kapanganakan ng Panginoong Kristo. Kaya nga pagka binasa natin yung gospel account, sabi nga natin kanina, especially in Luke, no, siya yung pinaka-famous, no, na nilinlang ng hindi 3 kings yun, di ba? Wise men, no? Kaya anong ginawa niya, he ordered, no, the killing of those 2 years old below, no, infant. Kaya yun po yung kaya talagang ayaw lang gamitin, no, yung slaughter, pero yun talaga yun, no, kasi pinapatay lahat. Pero sabi nga ng iba, napapasa natin, parang bumalik lang yung panahon ni Moses. Yun ang So si Herod the Great, he was been famous of that, no? Because of his fume or anger with those wise men, no? Na talagang naisahan siya. Kaya tayo po, no? Kahit na gaano tayo katalino sa tingin natin, huwag nating kalilimutan. No? Ang talino natin ay may hangganan. Let's always trust the Lord. Proverbs tells us, no? Si Herod, siya yung pinaka-powerful during that time. At sino nga ba ang mag-aakala na, no, lilinlangin siya? Hindi mo rin masahe. Hindi naman kasi mga taga-Israel yung mga yun. Hindi niya under. And they are coming from the west, yeah? From the east. Okay? And then of course after him, looking at the account in Luke, no? Ang is si Herod Antipas, after him, no? So siya naman yung pinaka pinaka famous na ginawa niya, no? Yung nagpapugot ng ulo ni John the Baptist. So puro Herod, but these are these rulers, no? Na naging part, no, sa history noong kapanahunan ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. And not only the government, no, let's take a look with the religion.
So yung religion, mayroon na yan nung panahon pa. So of course, the Bible teaches us about the Judaism. Although minsan ang paniniwala ng Judaism na sa lang yan nangyari noong lumabas sila from the uh, slavery from King Nebuchadnezzar or from Babylon. Pero history will tells us that the Judaism start ng panahon pa ni Abraham. So yun po yung isang bagay. So one of the prominent religion during the Lord Jesus Christ's birth, the Romans, of course, because they are under the Roman Empire and the world was controlled by the Roman government. So some of the famous religious activities that the Romans imparted to the people as they are doing it, they will be worshiping gods and goddesses. Yung pinaka-famous na gods nila yan, si Jupiter, si Venus, si Pluto. Kaya wag niyong papangalan sa mga anak niyo yan. Venus, ang dami, nakakalungkot minsan. Mars po. Mars po. Tapos meron pa pastor, di ba? Yung Jezebel. Galing doon, di ba? Jezebel, di ba? Oo, talagang sabi ko sa yung mga doon, yung pagka manganganak, pag babae, please lang, huwag nyo na ipapangalan sa mga yan. Jezebel, Venus, yan yung mga lang. Not only that, the Roman religion are also famous of worshiping their emperor. Part yun sa kanilang Diyos. At yun ang minsan ang nakakalungkot na kahit na hindi na tayo under ng Roman emperors, minsan may mga tao pa rin na Diyos ang kanilang mga leaders. Yun ang nai-contribute. Pero for us, we're so blessed to learn what the Bible is teaching us, whom to worship. Dapat yung Diyos lang ang ating sasambahin. And not only the Romans, there are also religion in the other part of the world, such as the Greek one. So katulad ng Romans, they are also worshiping gods and goddesses. Although, if you will be reading and studying the Bible, especially in the Old Testament, di ba? Yung mga katabing bansa or neighboring kingdoms ng Israel, ay may kanya-kanya silang sariling religion noon. Mayroon sila kanya-kanyang God. But they are not so prominent, especially at the time when the Lord Jesus Christ was born. Yung mga we know worship na mga gods and goddesses nung panahon ni ng Palestine, or even yung Amorites and other people ay hindi na siya familiar or famous nung panahon ng Panginoong Kristo. But the Greek, kahit na hindi na sila nasasakop, noong Greek at the time when the Lord Jesus Christ was born, the religion of the Greek was also a famous one. Just like the Roman religion who worship gods and goddesses, ganun din po yung ginagawa ng mga Greek. Iba nga lang ang kanilang gods and goddesses, So, si Zeus, si Apollo, Aphrodite, minsan maging maingat din, And of course, so we have discussed a while ago that the Israelites, they have their own religion. Yun po yung Judaism, So, yun nga po, yung Judaism sa Israel, kahit na nung panahon ng Roman Empire, yung Israel, they are practicing Judaism. Yun yung nag-i-exist, kaya nga may mga synagogue sila. So, kahit na mayroong sariling religion ang Roman government, na ipinatutupad, pero tanda nyo, yung mga Israelitas nagpapatuloy sa kanilang sariling pananampalataya. Kaya, di ba? They have to go to the temple. Kung nawala yung temple, mayroon silang mga synagogue. Pero titingnan nyo kung gaano ang Panginoon kumikilos sa buhay ng mga Israelite. Kahit na may sariling
religion, yung Roman Empire, no, hindi sila sinasaway. No, under sila, di ba? Mayroon silang mga feast, kung nagpapatuloy yun. And that is one of the important thing, no? Na tunay nga ang Panginoon totoo sa kanyang pangako. Di ba? Ipinangako kay Abraham na talagang yung lahi mo magpapatuloy, hindi lang physical yun. No, na kahit na yung ginagawang pagsamba ni Abraham, no, nadadala hanggang sa panahon ng Panginoong Jesucristo. And when it comes to Christianity, no, ang Judaism, no, yun yung pinakamalapit, no, sa Christian religion or sa ating bilang mga Kristiyano ngayon, no? Hindi yung Kristiyano na hindi Muslim. Kasi minsan gano'n, Kristiyano ka ba? O bakit hindi ako Muslim? So iba yon. The Christianity that we are discussing here, no, is yung pananampalataya sa Panginoon Kristo. So the things that we need to understand about the Judaism, no, a simple background of their theology. They are monotheist, no, iisa lang God the Father. So they are not believing on the Trinity. Yan nga hanggang sa ngayon ang inaantay nila ang Mesiyas. And Deuteronomy chapter 6 verse number 4, no, there is only one God. Yun yung kanilang paniniwala. Belief about man, no, it is created by God. Buti na lang hindi galing sa unggoy. Kaya malapit sila sa Christianity, di ba? Yung kay Charles Darwin. Yeah. Grade 5 ba yun? Grade 4. Sa science, di ba? Tinuturo yun, yung evolution. So, Judaism, they really have that belief, no? That God created. Amen. At of course, nakakalungkot lang, no? Kahit na alam ng Israel na ang tao ay ginawa ng Diyos, mayroon pa rin mga ilan sa kanilang paniniwala, lalo na sa panahon ngayon, no? Nakakalungkot. I don't know kung gaano katotoo kasi hindi pa naman ako nakarating ng Tel Aviv. Grabe daw pa sa LGBTQ. Tel Aviv, no? Pero dahil nga, no? Kasalanan. And of course, another thing that we need to learn from that Judaism, why is it, no, that it is closely similar to the Christian, is that about sin, no, that man is accountable for his sin. Although nung panahon, no, if you will be studying the Bible, no, yung kasalanan ng isa, no, ay maaapektuhan yan or God will visit up to the 3rd and 4th degree. Pero pagka nano na sa Ecclesiastes, no, it is the personal accountability o man. The soul that sin it dies. So tayo ganun din. Kaya kapag ligtas tayo, tayo lang yun. Tayong mga magulang, hindi ibig sabihin kapag ligtas, ligtas na ang anak. So yun ang dapat nating maunawaan. No, but of course, this one, the belief about life after death, no, about the doctrine of their immortality, but they have also the belief of heaven and hell. So yun po yung mga bagay. And another thing that we need to understand about Judaism is about their temple, no? Mahalaga sa kanila yun yung kanilang temple, no? So there are in the history of Israel, no, there are recorded 3 different temples. The first was the Solomon's temple, no? Nung panahon ng pag-upo ni Solomon, no? But it is the desire of King David. Pero hindi siya inalaw ng Panginoon na mangyari. Nangyari 'yon sa panahon ng kanyang anak na si Solomon, kaya ang tawag doon, no, the first temple. No? And we can see that in 1 Kings chapter 5 and 6. Okay? And it was constructed about 1000 BC at the Mount Moriah and destroyed in 586 BC by the Babylonians. Then after the destruction of the first temple or the Solomon temple rather, another temple was erected in the same place. But this is inferior, mas maliit doon sa Solomon temple. At yun yung
Second Temple, or it is also known as the Zerubbabel Temple. Okay? So yun yung ginawa no sa panahon ni Ezra nung sila ay nakabalik na no from the Babylonian captivity. They were able to build another temple, no? It was been what do you call it, no? Erected no doon sa lugar din no ng Mount Moriah, pero mas maliit. And of course, the Herod's Temple, no, the third one, and it was been considered no na mas malaki siya noong Solomon Temple, no? Pero when it comes to the beauty or splendor, hindi siya ganong kaganda. At ang isang ano din doon sa Herod's Temple of the Third Temple, wala na doon yung Ark of the Covenant. No? At huwag nyo rin po akong tatanungin kung nasaan. No? Wala sa buhay ni Jesus Christ. So yan po yung iba't ibang temple. No? So nagpapatuloy yung mga tawag dito, yung kanilang religion, no? Kahit na ganon, kapag may pagkakataon, no? Because sabi nga natin kanina, though they are under the Roman Empire, still they continued on. Ngayon, dito na-develop no yung synagogue ng mga Judaism. History will tells us no, para magkaroon ng synagogue, dapat there must be at least 10, tandaan nyo 10 tithing family. No? Ayun o, 10 tithing family ha. So hindi paramihan ng miyembro. No? Dapat nagta-tithes. No? Ngayon, ganyan pa rin ba ito ng ano? Kailangan bang ganun? Oh, yun, bago ano yun. They have that synagogues no in every different places no ng mga Jews. Kaya kahit na nasa labas ng Israel mayroon, basta makatipon yun ng 10 tithing family no na kailangan nagta-tithe. No? And this was developed after their captivity no from the Babylonian. And that was used no for them no to worship the Lord in the temple. Remember that paglabas nila ng Babylon, wala pa yung pangalawang temple. Gagawin pa lang yun. So for them to continue on worshiping their God, the God of Israel, ay mayroon. And mayroon din silang officers, no? Scribe, no? Yung priest, at saka yung ruler. Okay? So then they have also the function of their synagogue, no? They are using their synagogue for religious purposes when they are worshiping, and it is also considered to be their educational institution, no? Wherein they can learn a lot of things. So na even yung fellowship na sa church, hindi na sa mall. Nila ganun eh. 7-Eleven. Nakakatuwa no na mayroong ganong bagay. No, nasa kanila, no, pinapahalagahan. No? Kaya lang nakakalungkot minsan no, may mga I don't know kung ganon. Ako as para sa concern no, yung conviction ko pagdating sa church yun. Iba talagang conviction ko. Hindi mo po pwedeng gamitin yan ng social activity. Nakakalungkot. No? Kasi titignan mo sa kanila, no? It's social, it is fellowship among the believers. No? Minsan kung gaganapin yung birthday, gaganapin. Church yun. Kahit nasabihin mo, may word of God, may preaching naman si pastor. Hindi pa rin. Ewan ko sa inyo. Pero sa akin, that's my conviction. Pagdating sa church, purely church matters. Darating ang panahon sa inyo na itong lugar, no? Construct kayo ng building, no? Pag may worshipful, no? Kaya nyo magpatayo lang pala pagpasok. 12? Sa ano? At di ba? Ang problema yan. Paganda, wala yan ang building. Okay lang yan. Ang problema, pare-parehas naman ng ating Diyos. Isa lang, no?
what is important for us, no, is to learn, no, yung the real purpose, no, and uses of the church. Hindi po pwedeng basta-basta lang. Kaya ako nalulungkot pagka ganun. Saan doon gaganapin? Although yung kasal hindi na uso ngayon, ginaganap, no, sa mga garden wedding na eh. Pero yung mga birthday, no, ano, kahit na sabihin nyo pa may preaching ako, that's my personal conviction, hindi ako pumapayag doon sa church. Kahit nga maganda, pwede lang kasi mayroon namang area kung saan po pwedeng kumain. No? Pero if you will be using the church or the worship hall, no, to be used by other purpose aside from what is intended and what is being taught in the Bible, ibang usapan na po yun. Okay? So these are the things, no, that we need to understand, no, about the different factors to be considered in studying the life of Christ, the geographical location, the religion, and the government, no? And I think mayroon pa dyan sa slide, no, yung about the prophecy, no, of the birth of the Lord Jesus Christ, no? Yung Genesis 3:15. At yan ay magiging part na yan, no? Do we still have time? O sige, ano lang natin yan, no? Supposedly, no? This is part of our discussion this evening, no? Yung prophecy, no? Yung it is considered by the Bible as the first prophecy, no? Ang ano ng Panginoong Kristo, no? And then of course, aside from that, no, you can take a look also the relationship of the Old Testament and the New Testament. Mahalaga din po ito lalong higit sa pag-aaral ng buhay ng Panginoong Kristo. Sige, Brother Peter, pakiano yung last na slide. So, yung ito po, no, lalong higit sa mga bata, I know, naturuan na tayo na yung Bible isa lang. Kaya lang minsan mayroon talagang makukulit. Ayoko ng Old Testament, panahon ni Kristo lang kailangan. But you can see, no, the important relationship of the Old Testament and the New Testament. No, during the Old Testament, the Lord Jesus Christ being concealed, no, na prophesied na darating, and in the Old Testament it was been revealed, ipinakilala. Kaya hindi po pwedeng magkahiwalay yun. No? Kaya nga iisa lang yan. So as we'll be continuing on with the revelation of the life of the Lord Jesus Christ by next meeting. For your first assignment, prepare or make a summary, no, of the different gospel account, Matthew, Mark, Luke, and John. Yung ano lang, wag naman yung per chapter, yung ano lang, simple lang. Yung author, date when it was written, the purpose or to whom it is written, the intention of that, no, kung ano, so mga ganun lang. Summary of the gospel accounts, yun lang. Matthew, Mark, Luke, and John. Yun lang ang ano. Okay? Okay, yan yung mga nasa online. Any clarifications? Okay? Sulat. Mas kahit anong papel. Yellow pad na pink, pwede. O sa mga online, no, lalo na yung nasa ibang bansa, no, siguro mag-create na lang ng group chat, no, para doon na lang isasubmit. Ngayon lang yan. So yun yung ating gagawin, no, for next meeting after we'll be doing some background of the different gospel accounts. How do the describe the Lord Jesus Christ, no? We will be looking at with the genealogy, no? Loobin ng Panginoon hanggang genealogy matapos natin yan next Wednesday, next Monday. So
another thing, no, aside from the summary, no, basahin nyo yung genealogy ng Panginoong Kristo. No? Right, thank you, Brad. No? Sorry, yung summary daw po, 4 na Opo. Hindi, huwag naman masyadong mahaba. Summary yan. No? Yung author, date it was written, the purpose of to whom it was written, no? Then yung description nun. Yung ganun lang. Baka chapter 1, ganito, ganyan, no? Ganun. So, incarnation and genealogy. Right? So, questions, clarifications? sure naman mga may kita sa loob. Yun na, yung at least yung kung may time, author, then to whom it was written or the purpose, and then yung pinaka ano lang na summary doon. No? You can also put that in the how do this different man of God, no, characterize God, no, kung paano nila kina-characterize ang Panginoong Kristo. Kung kaya naman yung background ng bawat man of God, no, background ni ni Matthew, ni Mark, ni Luke, ni John, pwede nyo rin isama yon, para mas maintindihan din natin kung bakit ganun yung kanyang presentation ng gospel. Kasi sabi nga natin, iisa lang yon, but this was presented in different views. Because, no, tatandaan din natin yung mga man of God na ginamit ng Panginoon. Okay ba? Questions? Tanong habang wala pang bayad. Oh, sa online, questions? Gising pa kayo yan? Kami dito, gising pa eh. Okay? So, Sabi daw, yung assignment. pag-assignment siya, hindi, chat-chat na lang yan ni Brother Peter. May ginawa na group chat, no? Sige, ilalagay na lang din natin. Okay, para at least we can communicate. So, lahat na lang siguro, pati yung nandito, sama na rin. But for those who are online or attending us online, no, mode of submission ay through the group chat. But still, handwritten yon, no? Pipicturean nyo na lang, send doon nyo i-attach sa group chat natin. Okay? Okay po? So, meron daw bawal sa mga adult. Bawas no? Bakit may mabagal magsulat? Umpisa na mamayang gabi. Mag-i-enjoy. Subukan nyo yung ganun pagsusulat. Mag-i-enjoy kayo. Kasi matututo. Yeah. Pag nangungupya, di ba, mas maganda? Sinusulat mo. Okay. So, questions pa po? Other clarifications, no? So, submission ng assignment, no? The following meeting. Kung you still have, you have 1 week no, to do those things. Right? But of course, don't forget, no, we'll be having a short quiz next meeting, no? About the geographical location, about the religion, and government. No, yun lang. So yung mga nasa online, no, we'll just be posting it, no? Okay, hindi naman yun. Para mayroon din kayong gagawin. And by the way, no, starting next meeting, Lord willing, pag maaga naman tayo makapag-umpisa, we'll just devote around 10 to 15 minutes, no, doon sa quiz. Kasi wala, short lang yun talaga.
So tandaan niyo po yan, no? Hindi po, ano yun, kahit nasa secular, ganun po ako. No? Kasi importante lang, no, for me, just to size up, no, kung mayroon kayong natututunan. No? Mahalaga din po kasi yun. Kasi it would be a waste of time for each and every one of us here, no? Talagang lilipas lang ang pagkakataon na walang matututunan. Uh, so at least kapag ganyan may quiz, no? Hindi man na pwede sa mag-aaral, but of course, naandun pa rin yung desire natin, no? Na matuto. Kaya babalikan natin yung lessons. Eh, basta ganun lang yun. 10 to 20 or basta hindi lumalampas ng 20. No? Yun yung ano. Now, if you will be asking me kung anong type ng quiz, no? Yun po yung hindi po ako nagpapagawa ng essay, no? Kasi alam ko na yun, no? Mamaya napanood nyo lang sa Netflix na. So we'll be having the normal one sa klase na either multiple choice, true or false, matching type. Yun ano. Kaya madali lang, no? Hindi na kailangan yung mahabang mga sagot, no? Kasi iba din po yung gano'n. Okay? And even in examinations, no? Bihira, no? Seldom lang. And even enumeration. Hindi po ako nagbibigay ng gano'n. No? Kasi pag pasensya nyo na po, iba po ang conviction ko sa enumeration. Hindi po memorization yung pag-aaral. Marami pong mga Kristiyano mananampalataya na memorize ang Bible pero hindi naiintindihan. Application. Iba kasi pag alam mo, nagagawa. Yun po yung purpose doon. Kasi ano naman natin mag-memorize, diba? May memory verse nga palagi, di ba? So, yun lang. Okay? So, any questions? Any matters? I pray that I was able to help you tonight, and I'll stand and let us pray before we end. Okay, manalangin tayo. Most gracious and heavenly Father, Lord, we thank you for your guidance, for your wisdom upon each and every one of us as we study the initial part of this class. Thank you, Lord God, for the things that you have imparted to each and every one of us. Lord, I pray that you will put these things into our hearts and enable us, Lord, not only to learn, but even to apply these things into our lives. And as we depart from this place, guide us and bring us home safely. Thank you for all these things. In Jesus' name we pray. So, salamat po. At katulad ng Bible School natin, wala naman tuition to, di ba? Offering lang. At least para meron tayong kahit pa paano, meron tayong may bibigay sa ating mga professors. So, kahit man lang pumasahe, di ba? So, magkakaroon tayong offering. Sa mga online, bahala na lang kayo. Padala nyo na lang sa ibon. Okay? So, thank you, Brother Ronald. Ang pogi mo dito sa screen. Brother Josiah, Sir Amalia, happy birthday. Si Brother Romel, nasa Spain. So, Brother Nathan, Brother JR, Tito JR, Sir Jean. So, salamat sa inyo at sa atin nandito. And tuloy lang sa Panginoon, gawin nyo na assignment agad, huwag na kayo magpatambak, So, Brother Pete, gawa na lang daw ng group chat, sabi ni Pastor. Tapos i-add mo na lang ng mga kasali dito. Para So, do you learn something tonight? Are we blessed? So, Brother Sil, offering bag, mag-offering tayo. So, nag-pray na tayo. You are dismissed. Thank you sa inyo sa mga nandyan sa online. Kawain nyo yung mga nasa online. Yan. So bukas, see you tomorrow, no, sa ating another class bukas. At salamat sa Panginoon na magkasama-sama tayo. So thank you, Pastor Sam. Palakpakan natin sa Pastor Sam. Mga kasama natin, Pastor Sam. Thank you po. Maraming po salamat. Thank you po sa online. See you tomorrow. God bless. Good night. At Thank you, Pastor.
Bye, classmates. Oy, kamay na si Pastor.